Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Ako po si Sandy at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa isla na malapit sa Bohol noong 1976. Ako ay nasa 20 taong gulang na mangyari ito at nagtatrabaho pa ako sa isang furniture shop na pagmamay-ari ng kaibigan ng mga magulang ko. Ang tindahang ito ay matatagpuan dati sa Tagbilaran City. 5 lamang kami na mga trabahador at ang isa ay pinsan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Jeff. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Ngunit kahit may agwat ang edad namin, ay hindi yun hadlang sa amin. Sa tuwing wala kaming pasok, ay nagpupunta kami sa mga beer house para makipag-inuman sa mga babaeng nag-aalok ng kanilang serbisyo, katulad ng bayaran. Nang mga panahong ito, ay mabibili pa namin ang aming mga gusto dahil pareho pa kaming mga binata. Hindi na rin kasi kailangan naming magbigay pa ng pera sa aming mga magulang at kapatid dahil may mga kanya-kanya naman silang trabaho. Kung iisipin, mas mataas pa nga ang kanilang sahod kaysa sa amin. Isang araw, habang abala ko sa pagpipintura ng upuan, ay biglang lumapit ang aking pinsan at nagtanong kung maaari ko bang samahan siya sa kabilang isla mamayang gabi dahil may liligawan na siyang isang napakagandang babae doon. Maris daw ang pangalan ng babae. Nais ko sana siyang tanggihan dahil parang wala kasi ako sa kondisyon nung mga araw na yon. Pero naisip ko na maaaring magtampo ito kapag di ako sasama. At yan ang ayaw kong mangyari. Pagdating ng hapon, nang umuwi kami sa aming mga tahanan, naglinis muna kami ng aming katawan sa banyo dahil amoy pawis at pintura kami. Maya-maya, nang pareho na kaming nakapagbihis, ay pumunta kami sa tahanan ng aming kaibigan na nakatira malapit sa baybayin. Nagpapaupa kasi siya ng mga bangka. Sa 4 ng kanyang bangka, ang aming nirintahan ay yung Dimakina upang madali kaming makarating sa aming destinasyon. Nang kami ay nasa laot, tinanong ko si Jeff kung saan niya nakilala ang babaeng yon. Sumagot naman siya na nakilala niya ang babaeng yon dahil palagi siyang bumibili ng mga panindang gulay nito. May pwesto kasi ito sa palengke at madali rin daw niyang naging kaibigan nito dahil mahilig itong makipag-usap sa mga mamimili. Sabi rin niya na hindi lang siya ang magiging masaya sa pagdating namin doon. Pati raw ako ay magiging masaya rin dahil ipakilala raw niya ako sa bunsong kapatid ni Maris na ubod ng ganda. Ang pangalan ay Clarice daw. Nakilala rin niya ito dahil may mga pagkakataon na pumupunta ito sa pamilyahan upang tulungan ang kanyang kapatid sa pagbibenta. Nang makarating na kami sa isla, tinanong ko si Jeff kung alam ba niya kung nasaan ang bahay ng magkapatid. Sumagot siya na hindi niya alam kasi ngayon lang raw siya nakarating dito. Ngunit sinabi niya na wala raw akong dapat ikabahala dahil hindi naman daw kami maliligaw sapagkat may ibinigay daw si Marie sa kanya na isang pirasong papel nung isang araw. Nang kanyang ilabas ito mula sa bulsa, napansin kong punong-puno ito ng mga guhit. Nang kami ay nagsimula ng maglakad, tiningnan namin ng mabuti ang nakaguhit sa papel upang hindi kami maligaw. At talagang kailangan namin matagpuan ang tahanan ng magkapatid sa lalong madaling panahon. Dahil nag-uumpisa ng magsanib ang dilim at liwanag sa langit. At ayaw naming maabutan ng dilim sa aming paglalakad. Dahil hindi pa namin pamilyar ang lugar. At kahit may mga dala pa kaming balisong,
hindi pa rin ito sapat para maging kampante kami. Dahil baka may ibang nakatira dito na hindi katulad namin. At baka yun pa ang maghahatid sa amin sa kapahamakan. Naniniwala kasi kami sa mga aswang at lamang lupa. Dahil ang aming kapitbahay ay isang albularyo. At maraming beses na namin itong nasilayan na may ginamot na mga taong naengkanto, na barang at nahawaan ng pagkaaswang. Matapos ang ilang minuto, sa awa ng Diyos, ay nakita na namin ang tahanan ng magkapatid sa hindi kalayuan. Hindi namin akalain na may ilang mga tahanan pala roon. Tanging bahay ni Maris lang kasi ang nakalarawan sa papel. Sa naalala ko ay hindi naman umabot sa 10 bahay ang nandoon. Nasa mga 6 lang ito, kasama na ang bahay ng magkapatid. Nang magarating na kami sa tahanan ni Maris, agad kaming kumatok sa pinto nito. Dahil tiyak na kanina pa sila nag-aantay sa amin. Alam kasi ni Maris na dadalaw kami sa kanyang bahay ngayon. Hindi naman kami nagtagal sa labas dahil may agad na nagbukas ng pinto. At ito ay walang iba kundi ang magkapatid. Totoo nga ang sinabi ni Jeff na maganda nga silang dalawa. Para bang may mga lahing banyaga. Bago kami pumasok, tinanong muna namin sila kung hindi ba magagalit ang kanilang mga magulang kapag kami ay papasok. Nakaramdam kami ng kalungkutan at awa para sa kanilang dalawa dahil sinabi nila na namatay na ang kanilang mga magulang. 4 na taon na ang nakalipas. Pagpasok namin sa loob, sila na naman ang nagtanong sa amin. Nagtanong sila kung kami ay kumain na ba. At kung hindi pa, ay maaari raw kaming sumabay na lang sa kanila. Dahil hindi pa naman daw sila naghahaponan. Pagsagot namin ng hindi pa, ay bigla na lang nila kaming inakbayan at pinaupo sa mesa na nasa sala. Hindi talaga kami makapaniwala na magagawa nila kaming akbayan ng ganun. Parang kakaiba kasi ang kanilang pag-akbay sa amin, na tila may nakatagong kahulugan. Para bang may kasamang pang-aakit. Sabi namin sa aming sarili, mas mainam na ganito. Dahil hindi na namin kailangan magpakasipag para makuha ang kanilang loob. Dahil sila na mismo ang nagbigay ng mga palatandaan na may gusto din sila sa amin. Maaaring mayroon din kaming kutob na kung sakaling payagan nila kaming matulog na katabi nila mamaya, ay tiyak na may mangyayari talagang yakapan at halikan. Ilang sandali lang ay naglabas sila ng isang kalderong kanin, 4 na inihaw na isda at isang mangkok na kaldereta. Bago kami kumain ni Jeff, tinanong namin si Maris kung mayroon ba siyang kalamansi at sili. Dahil hihingi sana kami. Nakasanayan na kasi namin ito, lalo na kapag ang aming ulam ay inihaw o pretong isda. Ngunit ang aming kasiyahan sa gabing yon ay biglang nawala at napalitan ng lumalalim na pagdududa. Na parang hindi kasi nagsasabi ng totoo si Maris. May pakiramdam kami na tila may itinatago sila. Mahirap kasing paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Dahil bawal daw sa kanilang magkakapatid ang mga ganong pagkain. Dahil magkakaroon daw sila ng allergy kapag nakakain sila noon. Sinabi rin niya na kung ayaw naming maniwala ay hindi niya kami pipilitin. Basta't ang mahalaga raw ay nalaman na namin ng maaga ang mga bagay na hindi nila dapat kainin. Ngunit lalo pa naming natiyak ang aming hinala nang aming matikman ang kanilang nilutong pagkain. Sapagkat halos hindi namin ito makakayaning lunukin, dulot ng labis ng kawalan ng lasa. Kaya ang nangyari ay kaunti lang
ang kinain namin. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam muna kami na lalabas lang kami saglit para magpapahangin. Ngunit ang katotohanan ay hindi ang sariwang hangin ang sadya namin sa labas, kundi ang pag-uusap tungkol sa kung itutuloy pa ba namin ang aming plano. Bago kami umupo sa malaking bato sa tapat, kami ay nagpalingalinga muna dahil parang may narinig kaming yabag. Tiyak na yabag ito ng isang tao. Kaya talagang tiningnan namin ang buong paligid. Hanggang sa may nakita kaming isang lalaki na pasure-sure na naglakad papunta sa dalampasigan. Nung una, inisip namin na lasing ito. Ngunit, nang tiningnan namin ito ng mabuti, ay may mga sugat pala ang katawan nito. Madali lang kasi naming nakita dahil maliwanag ang buwan ng gabing yun. Dahil sa nakaramdam kami ng awa, ay sinundan namin ito upang tulungan. Nang siya ay mahawakan namin, agad namin tinakpan ang kanyang bibig dahil muntik na siyang napasigaw sa gulat. Ngunit agad naman siyang nahimasmasan nang makita niya ang aming mga muka. Nang may sandal na namin siya sa malaking puno, dito na namin napansin na siya ay nagkaroon ng mga kalmot at kagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Walang duda na isa siyang dayuhan dahil halatang halata sa kanyang kasuotan. Mayroon kaming hinala na isang malupit na hayop ang may kagagawan nito sa kanya. Pero ang aming hinala ay mali pala. Dahil lang kami ay magtanong sa kanya kung sino ang gumawa nito, sinabi niya na kilala raw namin. Walang iba kundi ang magkapatid. At ang dahilan daw kung bakit siya nagpunta sa islang ito ay dahil nais niyang ligawan ang bunso nitong kapatid. Kanina daw, sa pagdating pa lang niya, ay may nangyayari na daw kababalagan. Dahil habang kumakatok siya sa pinto, bigla na lang may kumalmot at kumagat sa kanyang likod. Dahil sa matinding sakit, hindi na niya nabalanse ang kanyang mga paa at nagresulta ito sa kanyang pagkakatumba. Nang makarap siya sa kanila, doon niya lamang nalaman na ang magkapatid pala ang sumugod sa kanya. Pinatungan raw siya ng mga ito hanggang sa pinagkakakagat at pinagkakakalmot ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Akala talaga niya na matutuluyan na siya. Pero mabuti na lang daw at nakita ng magkapatid na may paparating na tao. Kaya binuwat siya ng mga ito at dinala sa ilalim ng bahay. Itinali ang kanyang mga kamay sa haligi at saka tinakpan ng tela ang kanyang bibig. Sabi pa niya, mayroong maliit na underground ang kanilang tahanan at ang pinto nito ay nasa loob ng banyo na nakalagay sa likod ng bahay. At nang marinig niya na may mga taong pumasok sa bahay, dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob na alisin ang lubid sa kanyang kamay. Hindi naman daw siya nahirapan sa pag-alis dahil hindi naman sobrang higpit ang pagkakatali nito. At buti na lang daw ay may bitbit siyang balisong. At yun ang kanyang ginamit sa pagputol ng lubid na ginamit sa paglock ng pintong gawa sa kawayan. Paglabas daw niya ay gumapang siya sa mga damo sa tabi ng bahay upang hindi siya mapansin o makita ng magkapatid. Ngunit nang makita niyang papalabas na kami ng bahay ay medyo pinabilis niya ang kanyang paggapang hanggang sa naabot niya ang daan patungo sa dalampasigan. Dahil sa kanyang mga kwento, napagtanto namin na tama pala ang aming hinala kanina na hindi nga nagsasabi ng totoo si Maris. At ginamit lang talaga ng dahilan na allergy sila sa kalamansi at sili.
Pero ang totoo ay ayaw nila dahil sila ay mga aswang. Dahil batid na namin ang katotohanan, ay agad na kaming umaksyon. Habang tinutulungan namin siya sa kanyang paglakad, ay pinatulis din namin ni Jeff ang aming pandinig at dahan-dahan naming kinuha ang balisong mula sa aming bulsa upang may pangdepensa kami kung sakali mang may umatake sa amin. Lalaban pa rin kami kahit ito lamang ang aming sandata, sapagkat ayaw naming mamatay na walang kalaban-laban. Bahala na kung mamatay kami sa gabing ito, basta't sisiguraduhin din namin na may isa sa kanila ang isasama namin sa hukay. Nang kami ay malapit na sa baybayin, may nakita kaming isang bahay na yari sa pawid. Sigurado kami na walang nakatira sa bahay na ito, dahil bukod sa ito ay puno na ng alikabok, ay butas-butas na rin ang dingding at pinto nito. Imbis na konting lakad na lang sana upang makapunta na kami sa dagat, ay saka pa kami nagkaroon ng malas. Huminto kami sa aming mga hakbang sapagkat nakarinig kami ng isang malakas na huni ng ibon mula sa itaas. At tiyak na sila na ito. Kaya naisipan naming magtago sa bahay na aming nadaanan upang di nila kami makita. Hindi kami nagkaroon ng problema sa pagpasok dahil nung napadaan kami ay bukas na ang pinto nito. At habang kami ay nakikinig sa paligid, napansin namin ang aming kasama na may hawak na siyang goma at sira-sirang gulong ng bisikleta. Bago pa kami nagkaroon ng pagkakataon na magtanong kung saan niya ito nakuha at para saan niya ito gagamitin, ay naipahayag na niya na ito raw ang makakaligtas sa amin. Sabi niya na nakuha na ito sa labas habang kami ay papasok pa lamang dito. Naalala kasi niya ang sinabi ng kanyang lolo noon na hindi makakalapit sa iyo ang aswang kung magsusunog ka ng goma. Dahil kapag naamoy nila ang usok nito, ay mahihirapan silang huminga. Mayroon pa sana siyang nais sabihin, ngunit hindi na niya itinuloy. Dahil meron ng kumakalaskos sa bubong at may naglalakad na sa labas. Sa aming pagsilip sa mga butas, talagang tumindik ang aming balahibo. Dahil sa harap namin ay may isang nilalang na may buntot at pakpak na sinasamahan ng mga matutulis na ngipin at mapupulang mata. Dahil sa natagpuan na nila ang aming kinaroroonan, dito na kami nagpasya na ilabas ang posporo mula sa aming bulsa upang sindihan ang mga guma at gulong. Ilang saglit lamang nang ito ay masunog ng lubusan, ay sinaksak namin ang dingding at pinto upang mas dumami ang butas at para mabilis din ang paglabas ng usok. Maya-maya, nakarinig kami ng garagal na sigaw mula sa labas hanggang sa may nahulog mula sa itaas. Nang muling sumilip kami sa butas, nakita namin ang dalawang nilalang na tila nang hina sapagkat gumagapang na lamang sila palayo. Nung sa aming palagay ay tila hindi na nila kayang tumayo, ay dito na kami lumabas at nagmadali na naglakad hanggang sa makarating sa bangka. At habang kami ay papalayo sa isla, ay nakita namin ang tahanan na nilamon na ng apoy. Pagdating namin, agad naming dinala ang aming kasama sa aming kapitbahay na albularyo upang ipagamot ang kanyang mga sugat. Buti na lang talaga sa mga gabing yon ay wala pa siyang mga kliyente, kaya mabilis niyang naasikaso ang aming kasama. Bago nito ginamot, pinainom muna na kami ng isang basong tubig na may iba't ibang dahon. Talagang humanga kami sa kanya dahil alam niya
na nakakain kami sa tahanan ng aswang. Kahit na hindi naman namin ito sinabi sa kanya. Matapos ang ilang minuto, nang patapos na ng gamutin ang aming kasama, ay saka kami nagsuka ng napakaitim at napakalapot na likido. At bago kami umuwi ni Jeff, sinabi ng albularyo na dito muna sa kanya magpalipas ng gabi ang aming kasama. Dahil may iba pa siyang dahon na ilalapat sa mga sugat nito bukas para raw mabilis ang pagaling nito. Kinabukasan, nang malagyan na siya ng gamot, ay natid na namin siya sa terminal. At bago siya sumakay ng bus, siya ay taos-pusong nagpapasalamat sa amin. Sinabi din niya na Melchor ang kanyang pangalan at sa hagna siya nakatira. Pagsapit ng Lunes, bago kami pumasok sa trabaho, ay nagpunta muna kami sa palengke. Dahil balak sana naming ipaya si Maris sa mga tao roon. Pero, nang madaanan namin ang kanyang pwesto, ay tanging upuan at lamesa na lang ang aming nakita. Hanggang sa lumipas na lang ang linggo at buwan, ay hindi na talaga namin sila nakitang nagtitinda doon. Hanggang sa kasalukuyan, kahit nasa Mindanao na ako nakatira, kasama ang aking 2 apo at kaisa-isa kong anak na babae, ay buhay pa rin sa aking alaala ang naging karanasan ko noon sa isla na yon. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.